Good day everyone. Today I will be presenting about coastal fish pond sa aquaculture and paano tayo magpili ng isang site para magpatayo ng isang coastal ponds or isang ponds. So, i-discuss natin yung mga important factors na kailangan natin i-consider para makabuo tayo ng isang coastal fish pond. Lalo na sa ating site o sa mga soil type, and then yung design ng ponds and dikes, and paano natin mamamanage yung ating water salinity na hindi tayo nagagastusan ng sobrang mahal, and paano natin yung ma-maintain yung fish pond system natin. So next slide is bakit yung coastal fish pond is maraming opportunity. So ang coastal fish pond syempre nagpo-provide yan ng opportunities for aquaculture kasi nga sa mga coastal areas, lalo na sa may mga tidal flats and other suitable areas para sa isang pond development. So lalo na dapat yung isang pond is malapit siya sa markets, roads, and mga ports para ma-reduce natin yung transportation and logistic cost. Lalo na sa mga tidal water, ito nakakatulong to para tayo ay magkaroon ng water exchange. Siyempre, kailangan din natin ng proper management para sa salinity and sediment. So, sa coastal aquaculture is mahalaga siya sa ating livelihoods na susupport dito yung food security, and siyempre, nakaka-contribute din ito sa ating economic development. Kaso nga lang, kailangan pa rin natin ng proper planning kasi nga mahalaga ito kasi maraming site na maaaring maka-affect sa construction cost and lalo na sa operating expenses and yung mga long-term success sa mga project. So next slide is site selection criteria. So sa site selection criteria, maraming factors na kailangan natin i-evaluate. Una, yung tidal range and timing kasi nga ito yung nakaka-apekto sa ating design and operation ng gates and sluices. So second, yung wind direction. Siyempre yung pitch, kailangan ito na influence nito yung mga kailangan maproteksyohan natin yung dikes natin. Next is yung topography. Kailangan flat siya and gently sloping land kasi nga mas prepare ito para ma-reduce natin yung amount ng cutting and peeling ng ating dike construction. And kailangan din natin i-consider yung soil types and vegetation, and lalo na sa mga mangroves and land use. Kasi nga meron itong environmental restriction, hindi na lang basta-basta tayo pumuputol ng mga gantong bagay, lalo na sa mangrove areas. So, next slide is soil investigation. So, siyempre after natin ma-select ng possible sites, kailangan natin i-investigate yung kanyang lupa. Kung ito ba ay loamy, sandy, or clay. Kasi kapag sandy is parang hindi suitable for a pond kasi madali lang mahigop yung tubig natin sa isang pond. So, dito matutulong natin tayo kung paano ba yung mga condition and strength ng soil, yung mga dapat natin gamit sa ating site. So, kailangan natin ng field test. Nito yung nag-i-include yung mga standard penetration test and hand auger, lodging, and permeability test. So sa laboratory test naman, maaari na lang ma-determine yung mga particle size, lalo yung mga plasticity and permeability, or yung compaction pH, and yung mga organic matter na possible na merong heavy metals. So syempre, para ma-identify natin yung subsoils, pit layers, and yung mga sandlashes, so kailangan i-investigate natin yung suitable na soil na gagamit natin para maiwasan natin yung seepage sa isang pond natin. So syempre, next slide is acid sulfate soils. So another important concern is ito nga. So kapag ang acid sulfate soil is disturbed and exposed sa isang oxygen, maaari nito ma-produce yung bumababa yung low pH, yung pH condition, and nagre-release siya ng mga substances gaya na lang ng iron and aluminum. So yung mga harmful substances na to maaari maka-apekto sa fish and shrimp. So maaari nitong ma-damage yung infrastructure. So yung mga soils na maaari natin ma-identify through laboratory tests, such as mga organic rich soil, lagay na lang ng pit pyrite and mga hindi nakaka-apekto sa ating drainage. So yung mga several ways na to para ma-reduce natin yung gantong risk, dapat i-minimize lang natin yung excavation and makontrol natin yung flooding, and then mag-apply tayo ng lime kapag kinakailangan para maprotektahan natin yung soil layers and constructing project in phases. So, kailangan din natin i-regular monitor ang isang pH sa condition
para maiwasan natin mga ganitong problema. So next slide is system layout, geometry, orientation, and hydraulics. So syempre kapag sa mga hydraulic designs ng mga isang pan system, kailangan yung good pan system ay mayroong logical water flow, gaya na lang ng inlet, nursery, grow out, and drainage. So sa isang pan orientation is mahalaga to kasi nga dito yung pan should be nakaposisyon siya para ma-reduce yung mga waves and strong winds sa isang dikes para hindi ito masira agad. Lalo na yung mga sluice gate and inlets, kailangan naka-properly size siya. So yung tubig is makakapasok siya and makakalabas sa isang pans na hindi niya nadadala yung mga excessive sediments. Ganon din yung mga canals, kailangan din nakadesign siya efficiently kasi nga they should be hindi naman siya kailangan sobrang haba, and they should have meron silang tamang slope para maiwasan natin yung stagnant water. So next slide is dike design, seepage control. So yung mga dikes kailangan is one of the most important structures sa isang fish pond kasi nga ito yung nagpo-protect sa pond from flooding or and waves and mga water loss. So kailangan na properly design natin mga dike, dapat compacted to and merong clay core and filter or drainage layers, lalo na sa mga outer protective layers para maiwasan natin yung seepage and makakontrol lang natin ito. Or kailangan din maiwasan natin yung mga internal erosion or yung piping sa mga areas na malalakas yung alon. Kailangan natin ng additional protection. Syempre magagamit din natin yung mga vegetation sa mga areas na mayroong low wave energy, habang yung mga bato pwede rin yun mag-protect dun sa ating fish pond. So next slide is pumping, water supply, and salinity management. So ang water supply and salinity management is isa sa mahalaga kasi ito yung nagme-maintain kung ano nga ba suitable na condition para sa isang fish and shrimp o kahit sa mga anong species na inaalagaan natin. So yung pump should be kailangan pinili natin siya based on required water demand, lalo na sa water head and site condition. So yung mga pump systems kasi na yan, mayroong mga enough capacity lang na kaya nilang i-handle, depende din sa demand. Gaya na lang ng flushing or aeration. So salinity naman is sa mga coastal fish, syempre nababago ito depending dun sa tide seasons, lalo na kapag umulan and yung freshwater availability. So yung syempre water ma-manage natin through control tidal exchange and magbe-blend tayo ng other water sources. So yung mga automated gates and water level sensors, isa rin to sa mga katulong na sa atin para sa water management. However, yung mga manual controls and emergency gates, dapat available lang sila in case yung mga equipments nito is mag-failure sa extreme weather or pag nasira sila, dapat meron tayong backup. So next slide is estimation feasibility. So bago tayo mag-construct ng isang fish pond, kailangan din natin ng ma-determine kung yung project natin is financially feasible. So yung budget natin is syempre nag-include ng land cost design, yung mga piece, yung earthworks, dikes, construction, and yung mga gates, and lalo na sa mga ponds and other expenses. So sa operating cost is kailangan natin mag-consider ng mga, syempre may labor pa dyan, and energy, yung mga feed fingerlings, ano ba yung water quality mo, i-monitor mo pa yan, and syempre kapag may sira, so i-repair pa din yon. So ito yung mga major factors na naka-affect sa construction cost, lalo sa mga land preparation. Syempre may earthworks yan, gagawa ka ng dike, yung mga materials mo for gates and sa mga ponds, and yung accessibility. So sa production, kailangan natin consider mga gantong factors kasi nga sa production per hectare is meron tayong feed conversion and mga mortality, seasonal changes, and mga market prices. So mahalaga na include natin yung mga gantong contingencies sa pond kasi nga yung mga disease, lalo na extreme weather, and yung pagbabago ng mga market price na maka-apekto sa ating profitability ng project. Kung mas malaki yung gastos mo sa isang construction natin sa pond kesa dun sa kinakita mo sa iyong pond, is malulugi ka lang din. So next slide is monitoring or adaptive management. So syempre kailangan natin ma-monitor and regularly ma-inspect natin yung ating fish pond system kung working properly ba ito, kung may mga problema ba sa gates and spans. Kasi syempre kailangan natin i-check regularly, lalo na sa mga dikes. Kailangan natin inspect lalo na kapag bumagyo. And then yung water quality, kailangan din natin i-monitor kasi nga mababago yung pH, and i-check natin yung dissolved oxygen, salinity, and yung ammonia, lalo na sa mga maintenance or sa
pagmamanage ng filter replacements and pumping servicing. So yung mga system na to kailangan adaptable monitoring siya kasi nga kapag gumamit tayo na kailangan din natin i-adjust yung mga liming rates, gate operation, and stocking strategies. So sa conclusion, ng geotechnical assessments is good water management system isa sa Pinalaga kasi nga ito yung long term na magagamit natin para maging success ang ating pan system. Ito lang po ang aking maibabahagi for today and thank you for listening. That's all.